Hi everyone! Hi sa lahat na nanonood dyan. Pasensya na kayo sa boses ko kasi medyo paos dahil nagkasakit ako dito. Ngayong araw na to ipakita ko sa inyo ang isa sa mga lugar kung saan kami naglalakad pag maganda ang mga panahon. Itong lugar na to ay malapit lang sa tinitirahan namin, malapit sa city. Mga half kilometers lang. Dito ay maraming taong naglalakad dito, nagja-jogging. Yung iba dala-dala yung mga aso nila, mga anak nila, yung mga naka-wheelchair, yung mga matatanda na nakatira na sa home for the aged. Dito sila naglalakad dahil flat ito at saka walang mga sasakyan. Puro lang mga yung nagbisikleta meron din dito pero wala ka talagang makita dito mga auto, mga delikado na ano. Kaya safe na paglalakaran. Ginawa ito sa gobyerno dito para sa mga nakatira dito na meron din naman silang kahit nasa city, meron din silang lugar na mapupuntahan na makapag-relax. Yan o may nakikita kayo nagbisikleta. Ayan o ang ganda ng panahon, napakaganda ng araw. Ayan meron ding naglalakad o tingnan nyo, 'di ba? Ang lupa ay maputik dahil dito naman sa mga nakaraang linggo, hindi lang linggo, buwan-buwan na ito yung ulan ng ulan. Kaya ngayon, swerte kami, maganda ang panahon. At dito sa nilalakaran ko, may mga prutas dito na pwede mong kainin, kinakain din ng mga ibon. Dahil bawat mga lugar dito, pinapabayaan lang ng gobyerno na tumutubo yung mga prutas na kung tawagin mo ay wild, pero hindi yun. Parang tinatanim nila doon para yung mga ibon mayroong kakainin at saka nakakapitas din kami habang naglalakad. Minsan pagdating ng yung July na, mga hinog na yung mga prutas na nangunguha kami, nagdadala kami ng lalagyan na yan, nangunguha kami ng blueberries, yung raspberries, kasi pag binili mo yan, mahal yan sa tindahan. At saka yan, nakita mo may upuan. Marami ding mga upuan along the way dito na ginagawa nila para pwede ka roon magpahinga, kakain ka ng baon mo, kung inom ka ng tubig, o pwede ka ring mag-picnic, magkwentuhan. Talagang relax na relax. Ayan, tingnan noon, naglalakad sila kasama ang kanilang mga aso. Tsaka nakita yung araw, ang ganda. Ang sarap ng pakiramdam pag ang araw dito ay lumabas. Kasi dito sa lugar na to, mas marami ang maginaw na mga araw, makulimlim, madilim, ulan, hangin, snow, kaysa magandang mga araw. Ayan, ang ganda. Ayan, makalabas na kami dito sa kabila. Na to? Semento na. Semento na ang lalakaran mo dito. Makita mo sa tingnan mo yung bakas ng gulong ng traktor. Talagang nakalibing dahil sa putik. Itong kalsada na to, pag diretsuhin to namin, makarating kami doon sa next barrio na kung nilalakad namin noon, papunta pabalik, mahigit yun ng 8 kilometers. Ayan, ang ganda. Wala na yung dahon yung mga kahoy dahil matatapos na ang autumn. Tapos na ang autumn dito. Yan, habang naglalakad, kailangan mo talaga ang mga tamang gamit na gagamitin po pag naglalakad. Magdala ka ng kalo, magdala ka ng umbrella, at saka ang pinaka-importante yung pangsuot mo, yung sapatos, number 1. Kasi pag hindi maganda ang sapatos, magkaroon ka ng mga cramps, at saka sumasakit yung paa mo o magkaroon ka ng yung buto, yung sugat. At saka yung t-shirt, ako kasi pag naglakad, madali akong pawisin. Magdala talaga ako ng double. Yung makapagpalit ka may binili ako na special na t-shirt talaga sa pag papawisan ka, hindi ka magkasakit. Yung mawala lang din ang Itong mga araw na to, yan ang sinusunod namin pag kami ay naglakad.
kasi yung mga araw na yan ang guide namin na kami ay hindi mawala. Yung blue ang okay, yung pula, yun ang sinusunod namin noong pula, at saka orange kasi yung ang pinaka mahabang kilometro. Karamihan yan ay above 10 kilometers. Tapos pag hindi mo yan masunod, hindi mo na yan makita, kailangan bumalik ka kung saan mo yan last nakita, kasi pag hindi mo yan balikan, mawala ka at lalo kang mapalayo. At saka dito din, nagbibisikleta din kami. Noon, binibisikleta ko to kahit saan ako makarating. Ang ano ko lang, sinusunod yung yung arrow na nakalagay doon na may number. Yun ang susundin mo, kasi ang bisikleta pag nawala ka, mas grabe pa yun kaysa pag naglakad ka lang, kasi ang bisikleta aabot ka sa malayong malayo. Naranasan namin yan noon na nawala kami, tapos hindi na namin naramdaman na wala na pala kami. Nung nakita namin na hindi naman to tama, nakalabas kami sa Netherlands. Tapos binalikan namin ako, mahigit 5 kilometro na pala kaming napalayo. At saka yun ang pinakamahabang kilometro na kinuha namin, 64 kilometers sa bisikleta. Kaya nung nakita namin yung pagkakamali namin, wala na, pagod na. Yung gusto mo nang umupo sa kalsada kasi wala ka ng energy. Kaya bago kami maglakad, tinitingnan namin kung kaya ba, tinitingnan namin kung ilang kilometro, at saka ang kailangan talaga yung mga suot mo na hindi ka magkasakit, at saka yung sapatos mo na tama ang sinuot mo na sa paglalakad o pagbisikleta mo, hindi sumasakit ang mga paa. Itong kalsada na to, pwede ka rin dito magbisikleta diretso doon sa 29 kilometers doon sa anak ko sa Vuren. Dito ako noon nagsimula papunta doon sa anak ko na bumisita ako. Yan, ang ganda ng mga dahon, di ba? Tapos yan sa kabila, pag nakita mo yung malalaking mga kahoy dyan, pwede ka ring umikot dyan, kaso lang sa ngayon hindi maganda maglakad doon dahil maputik. Pag naglakad ka din, kailangan din na magrespeto din sa nature. Huwag na magtapon-tapon ng mga basura. Kung mayroon kang dalang dalhin mo na lang sa bahay, kasi minsan dito maraming mga tao na parang wala silang konsensya ba na nandito tayo sa lugar na walang nagpupulot ng basura. Tinatapon nila yung mga buto ng chips, mga lata ng drinks, ayan. Kaya minsan dito may mga inuutosan sa gobyerno dito sa lungsod namin na magdala ng sako, at saka pinupulot yung mga basura na tinatapon ng mga tao o mga turista. Kasi itong lugar na ito, known. Makikita mo to sa site. Marami nagpupunta dito, nagdala ng sasakyan, tapos dito sila naglalakad kasama yung mga aso nila. Ayan, yung green na yan yung guide sa mga nagbibisikleta. Tapos dito sila naglakad kasi nakalagay ito sa site. Kaya ang talaga na kung lahat lang magrespeto, di ba, maganda ang lugar. At pag naglalakad kami dito, bawal mag-ingay-ingay. Kasi ito hindi masyado, kasi kalsada ito eh. Mga tao dito nagkukwentuhan talaga. Pero doon sa kabila, yung may mga kahoy, hindi ka dyan sa likod na yan, bawal mag-ingay-ingay dahil nature yan. Maraming ibon, maraming mga hayop, mayroon ding mga dyan, wild horses, mga pato, mga fasan. Pag nag-iingay ka, nagugulat yan sila.
Itong mga itom na sako, oh, ano yan? Binabalot nila ang pagkain ng mga baka. Pagkain niya ng baka sa pagdating ng winter. Pinapatuyo nila yan sa field, tapos binalot nila dyan para pagdating ng winter, mayroong pagkain ang mga baka o mga kabayo. Ito ay parang pabalik na kami. Hindi na namin diniretso doon sa malayo kasi hindi mo alam na yan, pupunta ka pa doon, hindi mo iisipin na babalik ka pa. Kaya huwag naming binibigla dahil kailangan mag-train mo na yung kasi yung mga paa mo, pag matagal ka nang hindi naglakad, magkaroon ka ng cramps, mga ganon. Kaya i-build up mo na ang paglakad ng malayong mga lugar. Bago ako nagkasakit ng corona, kasi nung hindi pa ako ng corona, marami kaming lugar na binibisita. Malalayo yung nilalakad namin, walang problema. Pero ngayon parang nagpalakas mo na sa lungs. Kaya hindi mo na kami naglalakad ng mahabang kilometro. Ayan, yung araw ay palubog na. Balik na kami dito. Dapat dito kami sa kaliwa, oh. Maganda din dyan sa kaliwa. Wala kasing dyan maraming tubig ngayon. Kaya dito lang kami, oh, pabalik-balik dito sa simento na wala kang problema na putik. Kita nyo dyan. Dyan sa unahan na yan, may mga horses dyan na wild. Ayan ang mga bisikleta. Meron akong bisikleta sa bahay. Pero hindi ko mas gusto ko minsan maglakad. Kasi pag bisikleta, malayong-malayo ang pinupuntahan namin. Paglakad, ang the best naman na exercise, 'di ba, yung paglakad kaysa yung ibang Kaya okay lang naman ito. Ayan, dala yung bisikleta. Pero yung picture lang yun, ha. Yung picture na yun, kinuha yun doon sa 80 kilometers away from sa aming tinirahan. Doon kami nagbisikleta. Yun ang una kong bisikleta. Hindi yun ang maliit na bisikleta ko. Yan, kinakarga namin sa auto. Tapos doon kami magsimula. Ayan, itong nilalakaran namin, dito kami galing kanina. May tubig doon sa sa dulo. Gustong-gusto ko talaga sa nature maglakad. Mas gusto ko dito kaysa city. Sa city kasi maraming tao. Dito matahimik, 'di ba? Ayan, may upuan. Pwede kang umupo diyan, mag-relax. Kaya ako pag nainip sa bahay, dito ako pumupunta, nakaupo, nag-iisip. Kasi nag-iisa lang naman ako. Ayan. Nakakaano ba yung maluwag sa dughan, maluwag sa dibdib, yung pakiramdam mo pag nasa nature ka. Mas gusto ko pa dito kaysa sa dagat. Minsan pumupunta kami sa dagat. Maganda din doon pero mainit at saka ang daming tao. 300 kilometers galing dito sa amin, nagte-train kami. Mas gusto ko dito malapit lang. Tapos pag ka dito, maglakad, makakita ka ng mushrooms. Minsan may mga mushrooms dito pero mag-ingat din dahil yung ibang mushrooms ay hindi makakain. Kilalanin mo lang talaga yung makakain. Marami akong nakita doon sa kabilang forest na kung saan kami doon minsan naghahanap kami. Masasarap daw yun. Pero hindi talaga ako nagtiwala dahil baka nakakahilo. Pero talagang edible daw yun, nakakain daw. Pero dito sa amin, dito naman sa lugar namin, bawal. Pag nakita ka ng control, kasi mayroong nagbabantay ng mga forest. Pag nakita kang nangunguha ng mushrooms, may penalty yan. Doon sa ibang lugar, minsan pinapanood ko na
mga vlogger doon sa Finland, mayroon talaga silang hindi sila hinuhuli. Dala-dala na yung baldi-baldi, tapos mayroon pang blueberries. Wala talaga doon, hindi sila hinuhuli, nangunguha sila sa wild. Pero dito wala. Hindi mo pwedeng kunin kasi pagkain yan ng mga hayop. Kasi yung mga kuniho, tsaka yung ibang hayop, kinakain nila yan, parang consumption. Anong tawag doon? Salita. Para sa kanila yan, kaya bawal kunin. At saka minsan inhianda ng mga mga hayop. Ayan, ang araw ay palubog na. Babalik na kami doon sa aming sasakyan. Sana matapos na itong mga malamig na mga araw para makapaglakad ulit. Di ba walang dito, walang traffic. Tsaka napaka ganda na lugar. Pag mag-snow dito, maganda. Meron akong video niya na ginawa ng snow dito na wala ka talagang makitang mga dahon, wala. Kasi yung snow na yun ay 30 centimeters thick. Wala ka makitang hindi, parang mas pa yun, makapal. Ang ganda din niya sa ang maganda na panahon na maglakad ay gusto ko yung sa springtime at saka sa autumn na paglalakad ay maganda sa katawan natin. At saka yan ay ang pinakamagaan na exercise at saka nakakabawas ng stress. Kasi habang naglalakad ka, marami kang nakikita, marami kang naririnig ng mga awit ng ibon. At saka marami kang makikita. Sa autumn, nagbabago yung mga dahon, iba't ibang kulay. Napakaganda tingnan. Thank you for watching. Wala akong ibang masasabi. Mahalin natin ang ating kalikasan kasi yan ay nilikha ng ating mahal na Panginoon para sa atin. Bye everyone!